kasamahan ni Bebot nang mahuli sila sa aktong pagnanakaw. Subalit, bakit siya pinakawalan? Batang may rheumatic heart disease, sa albularyo pinapagamot ang magulang dahil sa kahirapan. Nasadlak sa pagkakabilanggo si Teresa dahil sa illegal recruitment. Ano ang kahantungan ng kanyang kaso? Ito ang mga tunay na kwento ng pag-asa at pagbabago. Lahat yan matutunghayan dito lamang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Dumaan si Bebot sa isang miserable at napakahirap na buhay. Sa kabila ng kahirapan, nagpatuloy ng pangarap si Bebot na balang araw, giginhawa din ang kanyang buhay. Hello, pinsan! Si Bebot to! Oh, kamusta ka na dyan? Gusto ko sana makapagtrabaho dyan sa Manila. Pwede mo ba akong tulungan? Ito ang nag-udyok sa kanya na makipagsapalaran sa Maynila. Nung bandang hapon, ang aking pinsan na inaasahan ko na tutulong sa akin dito sa Maynila sa pagtatrabaho, narinig ko na lang na nakita ko siyang bumulagta na. Mga time na yun, galing akong probinsya, hindi ako marunong magsalita ng Tagalog. Wala akong tulong may bibigay sa kanya. So pagkatapos na ilibing yung aking pinsan, bumalik ako sa Maynila sa pag-asa na mabigyan ng justisya ang pagkamatay ng aking pinsan. Subalit ma-impluwensya yung bumaril sa kanya. Yung kasong yun ay hindi na-solve. Nagtanim ng galit si Bebot sa pumaslang sa kanyang pinsan. Sa puntong iyon, halos panawa na siya ng pag-asang guminhawa pa sa buhay. Habang tumatagal ako rito sa Maynila, paghahanap ng kapalaran, napasok ako sa iba't ibang klase ng bisyo. Hanggang sa dumating ang panahon na parang hindi na ako nakukontento doon sa mga bisyo kong ginagawa araw-araw. Uy, Pastor! Buka mo na, Pastor! Muna tayo! Gusto lang kita kausapin. May pag-asa ka pang magbago. Hindi na kami magbabago. Magbabago pa ba tayo? Hindi na magbabago. Naging matigas ang puso ni Bebot. Nagplano kami na pasukin ng isang malaking tindahan o grocery dito sa Commonwealth. Noong mga time na yon, nahuli kami ng mga pulis at dinala kami sa isang liblib na lugar. Pagdating doon sa madamo at tahimik na lugar, nakita ko na ang bawat isa sa kanila na tumatakbo ay pinagbabaril ng mga pulis. Sir, tumayo ka. Takbo! At nung ako na lang ang naiwan, ang sabi ng mga pulis sa akin, tumakbo ka na. Baka sakali na makaligtas ka pa. Doon ko naalaala yung mga salita sa akin na sinasabi ng pastor. Ang sabi niya, kahit sa anuman sitwasyon na yung buhay, subukan mong tumawag sa Panginoon at tutulungan ka niya. At kung kayo ang totoong Diyos na makapangyarihan, bigyan niyo ako ng pagkakataon at ako'y maglilingkod sa inyo. Nung imulat ko yung aking mata, nakita ko wala na yung mga pulis. Pagkakataong yun, isa lang yung aking naisip. Niligtas ako ng Panginoon. Ang pangyayaring iyon ang nagbigay daan upang muling hanapin ni Bebot ang taong unang nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, Pastor, simula sa araw na ito, sasama na ako sa inyo. Talagang nagulat siya. Sabi niya, ano ba yung nangyari sa'yo? Hindi ko sinabi yung nangyari sa akin. Habang sumasama ako sa kanya sa mga Bible studies, doon ako nagpapatutuo. At nung mga oras na yun, tinulungan niya akong manalangin kung paano tanggapin si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon. Kung paano ang buhay ko kinuha ng Panginoon doon sa isang madilim, masama at walang direksyon na buhay. Nais ko rin makatulong sa ibang mga kabataan. Kumuha ako ng 12 bata at itong 12 batang ito, talagang sila'y itinatakwil din ng lipunan, masama ang kanilang ginagawa. Ang kanyang naging karanasan ay ngayon nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang kanyang pinaglilingkuran. Paano ako binago ng Diyos doon sa isang madilim,
walang direksyon na buhay. Marahil itong kayo din ng mga kabataan ay babaguhin din kayo ng Panginoon at gagawin din kayo ng ating Panginoon na kapakipakinabang. Si Bebot naman binigyan ng tsansa ng Yes. Panginoon. There's habang maaga. And that's why ang ginawa niya ngayon is yung buhay niya talagang ikinumit niya na maabot ang mga bata, yung mga youth. Habang maaga pa, Correct. matutunan nila yung salita ng Diyos so that sila hindi malinlang tulad ng nangyari sa Kanya. Alam po ninyo, alam ko maraming nanonood sa atin dito, medyo kahit may edad na o kabataan. At hanggang sa ngayon ay nagtataka pa rin kayo, saan bang direksyon ng buhay ko? Diba? Kung minsan may edad na tayo, hindi pa rin natin alam ang direksyon ng buhay natin. Alam po ninyo, the Lord has a wonderful plan for each of our lives. But we have to come to Him. We have to find out. Kailangan alamin natin sa Kanya kung ano ba yung magandang plano na meron siya para sa atin. Kaya ngayong pagkakataong ito, gusto kong yayain namin kayo ni Mari. Nasabayan kami sa simpleng panalangin na ito. At nang sa gayon ay magkaroon naman ng direksyon ang ating buhay. Ang Panginoong Diyos, siya ay maawain, at siya ay maunawain, at siya ay mapagpatawad dahil siya ay mapagmahal na Ama. Kung kaya gusto niyang abutin tayong lahat. Kung kayo po ay naliligaw o nalilito sa inyong buhay, pagkakataon po ninyong ngayong araw na ito mismo, na malaman kung anong magandang plano ng Diyos sa ating buhay. And we can do that by surrendering our lives to Him who holds our lives in His hands. Let us pray. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay taong ligaw. Litong-lito ako. Ako po ay sadyang makasalanan. At hindi ko na po alam kung saan ako pupunta at kung anong mangyayari sa akin. Natatakot po ako na kapag kinabukasan ako ay mamatay, ako ay mapunta sa impyerno. Natatakot po ako, Panginoong Diyos. Pero ngayong araw na ito, napag-alaman ko na mayroong pag-asa. Na meron akong pagkakataon na mabago ang aking buhay. Na meron akong pagkakataon na makatiyak na mayroon akong kinabukasan at yun ay kabilang ang kayo'y makapiling sa kalangitan. Maraming salamat, Diyos Ama, sa iyong pagmamahal sa akin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na hinayaan mong mapako sa krus, mamatay, ngunit nabuhay na muli. At dahil dito ay napagbayaran niya ang lahat ng kasalanan, lahat ng sakit, maging ang kamatayan. Maraming salamat po, O Diyos. Ngayong araw na ito, nagdedesisyon ako, tanggapin ko po si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. O Jesus, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang manahan dito. Ikaw na ang maging aking Panginoon. Ikaw na ang masusunod sa aking buhay. Tulungan mo ako na magbago. Ituro mo sa akin kung ano yung tamang landas para sa akin. Maraming salamat sa iyong sakripisyo. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Naniniwala ako na simula sa araw na ito, ako ay iyong babaguhin dahil tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kami ay lubos na nagagalak sa ginawa mong pagsabay sa panalangin sa mga sandaling ito. Ikwento mo naman sa amin ito sa pamamagitan ng pagtawag sa aming 24/7 Prayer Center. May prayer counselor na handang makinig sa inyo. Sundin naman ito kung nais nyo mag-text. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000.
Sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap, may kapayapaan at kapanatagan na handog ng salita ng Diyos sa atin. Ito ang gamit ng mga trained prayer counselors sa pagbibigay payo sa inyo. Kaya tumawag na po kayo upang kayo ay kanila ding maipanalangin at nasa TV screen po ang mga numerong iyan. Sa mga nanonood ng programang ito sa ibang sulok ng mundo, maaari nyo ring makausap ang mga prayer counselors gamit ang Facebook Messenger at Skype. Ang aming ID ay The 700 Club Asia. Nakaantabay ang ating mga prayer counselors upang kayo ipakinggan at ipagdasal. Matatagpuan din sa aming Facebook fan page ang mga updates tungkol sa mga bagong episodes at kwento na dapat ninyong panoorin. Kaya i-add na kami sa Facebook by typing the keywords The 700 Club Asia and hit the thumbs up icon. Follow us also on Instagram and Twitter. Maaari nyo mapanood muli ang kwento at episodes na nagpatatag sa inyong pananalig sa Panginoon sa cbnasia.org/media center. Mababasa din dito ang mga inspirational write-ups na makakatulong sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Balakid sa ating paglago at pag-unlad ang karamdaman. Pinipigil kasi nito ang ating kakayahang magtrabaho at higit sa lahat, pinapahina ang ating loob. Ito ang pinagdaanan ni Elvira na lumaking may problema sa puso. Dahil sa kondisyon, kailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Anong kahihinatnan ng kalagayan niyang ito? Ang kanyang kwento pagkatapos ng ilang mahahalagang paalala. Magbabalik po kami, dyan lamang kayo. Sa panahon ngayon, tila nga daw hindi kompleto ang araw ng isang Pinoy kung walang gadget at internet. Sa social media po, yung mga homeworks po kasi namin ngayon, di ba? Masyado na po tayong upgraded. So, dun po nang gagaling minsan yung mga assignments, ganun. Ginagamit ko lang po siya pag tuwing time po ng projects or assignments po. Access, mabilis makakonect sa ibang taas, sa family, friends. Lalo pang nahumaling ang mga Pinoy sa paggamit ng mga gadget nang umusbong ang social media. Pilipinas nga ang itinuturing na social media capital ng mundo ngayon. Subalit hindi lahat ng mga nakikita o pwedeng gawin sa internet ay pwede sa mga bata. Madami yan. Sextortion, scam, lahat, everything could happen online right now. Lahat ng threat in the physical world, pwede mo nang i-deploy yan in the virtual world. Mas worse nga ngayon kasi yung accessibility nila at yung anonymity nandyan. So just like in the real world, hindi lang lahat ng tao dyan may magandang hangarin, meron namang hindi, may masamang hangarin, hindi ba? Merong gustong manloko, merong gustong manakit, and so on. So ganun din sa online, no? Pero ano-ano nga ba ang mga pwedeng gawin ng mga magulang para masigurong ligtas ang mga anak mula sa mga panganib ng paggamit ng gadget at internet? May mga parental controls din doon, may mga restriction mode, pwede mo i-on, pwede mo i-off, so that yung iba namang mga materials, no, hindi rin makita ng mga bata. So sa YouTube, one of the things that you can do, you can actually go here, and you will see here sa below, you have restricted mode. The default is off. No? So what you can do here is you can turn this on. No? Yan. So naka-on na siya. So ang mangyayari dyan, i-filter niya yung mga content na hindi bagay dun sa mga bata. Pero paalala ng mga eksperto, higit pa sa mga applications at settings na pwedeng gawin sa mga gadget, pinakamalakas pa rin na sandata laban sa mga panganib ng gadget addiction at internet ang pagbabantay ng mga magulang at pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa loob ng pamilya. Do not fear technology. Leverage on the power of technology. Hindi na natin pwedeng pigilan yan. Nandyan na yan eh. Abangan bukas, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Momo Challenge at adiksyon sa mga gadget? Paano natin mapapangalagaan ang ating mga sarili laban sa panganib ng gadget addiction at internet para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN News Pagsusuri. Every big thing starts from something small. And the big impact you're seeing traces back to your simple gesture of giving. Never underestimate the impact you have on someone else's life. For your donation of 500 pesos, this gift will be yours. Make a difference where it matters. Join us in our mission. Partner with us.
para kang bomba. Anytime, pwede ka sumabog. Ikamamatay mo yan. Bata pa lamang si Bing nang matuklasang mayroon siyang rheumatic heart disease, madalas ang paninikip ng kanyang dibdib, pamamaga ng mga kasukasuhan at pagkasira ng daanan ng dugo sa puso, dahilan upang malagay sa peligro ang kanyang buhay. Dala ng kahirapan, madalas sa albularyo dinadala si Bing ng kanyang magulang. Napilitan na ring huminto si Bing sa high school. Pag namaga ka na, ibig sabihin, matagalan na yon. Matagalan. Just imagine, kahit magsuklay ka, hindi pwede. Magsubo, hindi pwede. Sinusubuan na nga lang ako eh. Habang patuloy sa pagtuklas sa kanyang kagalingan, hinanap ni Bing ang kasagutan sa paniniwala sa santo. Makamit lamang ang kagalingang inaasam. Subalit, higit pa sa santo ang kanyang nasaksihan sa isang panaginip. Di natulog ako. Nung natulog ako, nakakita ako sa panaginip ko, Jesus na nakatayo sa harapan ko, na bubbles, na white. White na white, tapos ine-extend niya yung kamay niya sa akin na ganun. Basta ine-extend, wala siyang word, wala siyang anything, wala siyang sinabi, in-extend niya lang na ganun. Tapos nagising ako. Naging palaisipan siya sa akin, masyado ako naging interesado, bakit? Ganun ang panaginip ko. Ang panaginip na iyon ang naging hudyat para kay Bing na hanapin ang katotohanan tungkol kay Jesus. Taong 1982, nang tanggapin ni Bing si Jesus sa kanyang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanya ng isang kaibigang misyonero. Taong 1984, tumugon si Bing sa pagkatawag sa kanya bilang misyonero. Hindi naging hadlang ang kanyang karamdaman upang tuparin ang nais ng kanyang puso. Ngunit unti-unting sumuko ang kanyang katawan. Sabi ng doktor ko, aba Bing, para kang bombang anytime pwede kang sumabog. Mamamatay ka kung hindi ka magpa-opera. Kinailangang maoperahan agad si Bing. Ngunit dahil sa wala siyang pagkukunan ng pambayad, isinuko niya sa Panginoon ang lahat ng kanyang alalahanin. Pagpasok ko the following day sa church, dumapa ako sa sanctuary. Tapos sabi ko, Lord, magsalita ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko. Kasi hindi basta-basta to open heart eh. Bibiyakin lang naman ang puso mo. Valve replacement, i-replace yung isang valve, mitral valve ang tawag doon. Panginoon, may 3 akong pakiusap sa'yo. Number 1, ayaw ko maging pasakit sa family ko. Number 2, gusto ko private room. Pangatlo, ayaw ko may utang. Kasi wala akong pambayad. Di ba pwede kang mangutang pag may inaasahan kang pambayad? Wala akong pambayad eh. Ilang araw, talagang pray ako ng pray. Binigay ng God sa akin yung verse na when you walk through the waters, you will not be drowned. Walk through the fire, you will not be burned. So, sabi niya pa doon sa Psalm, because you acknowledges my name, I will bless you. I will give you long life. I will rescue you. Mahigit 500,000 piso ang kailangan ni Bing at sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nakaipon sila upang siya'y maoperahan. 150,000, pumasok kami ng heart center. Ayun na, inoperahan na ako after 2 days. Sabi nung doktor, Ma'am, may nangyari sa'yo na miracle. Hindi na kailangang i-replace kasi na-repair yung puso mo. Instead na i-replace, na-repair lang siya. Kasi yung mitral valve pala, sinusundot lang ng daliri, bumukas siya ng 3.8. So almost perfect. Bukod sa himalang naranasan ni Bing, ang natitirang kailangang bayaran sa ospital ay sinagot ng Panginoon sa pamamagitan ng isang kaibigan. Sabi ko, Manong, bakit mo ginawa to? Sabi niya, because the Lord loves you so much. Talagang umiiyak ako. Pero sabi niya, no, it's God. Sabi niya, He told me. So, wala siyang magagawa. Kaya yun, binigay niya, pinadala niya yung 246,000. Talagang nagulat ako, sobrang gulat ko. Alam mo yun, in pain ka, pero may blessing na gano'n. Gapang ako, punta ako sa phone, yung landline. Tapos tinawagan ko yung mga prayer warriors ko, yung mga kuya ko. Sabi ko, may tumawag sa akin, pupunta daw dito ngayon. Tinanong ko magkano ang bill, babayaran daw lahat.
At ganun nga ang ginawa ng Panginoon. 9 o'clock in the morning, tumawag yung tao. Before 3 o'clock, na-settle namin yung account ko. Ang halos mahigit 30 taong pagtitiis ni Bing sa kanyang karamdaman ay winakasan na ng Panginoon. Sa ngayon, siya ay malakas at masiglang naglilingkod sa Kanya. Alam nyo, pag humingi kayo kay Lord, naku, maniwala kayo, bubuhos siyang langit talaga, bubukas talaga. Ang grasya ng langit. Manalangin ka naman para sa mga nangangailangan ng prayer for healing. Alam po ninyo, pwede tayong humiling ng healing sa ating Panginoong Diyos at kusa niyang ibibigay ito dahil walang tinanggihan si Jesus na lumapit sa Kanya. For anything, especially for healing. Kaya ngayon, lalapit tayo sa ating Panginoong Jesus at hihiling tayo ng healing para sa ating lahat. Let us pray. Dear God, you are so good, you are so faithful, you are our healer. When you died on the cross, Panginoong Diyos, hindi lamang kasalanan namin ang binayaran mo. Pati ang mga sakit ay binayaran mo rin. It's a total package that you did on the cross. Lord God, you wiped away the sins, you also wiped away all sicknesses. So yan ang pinaniniwalaan namin ngayon, Panginoong Diyos, dahil yan ang iyong salita sa Biblia. So right now, Father God, as we accept your forgiveness, we also accept the healing that comes with the power of the cross. In Jesus' name, all those who believe right now for their healing, for any disease, simple headache, colds, cancer pa man yan, pilay ka man o may sakit ka man sa puso, in Jesus' name, receive your healing right now. The Lord says, your faith has healed you. So receive your healing right now. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Sa kanyang kagandahang loob at pag-ibig tayo nagkaroon ng pagbabago, kalakasan at kagalingan. Ikwento nyo sa amin ang ginawang pagkilos ng Panginoon sa inyo sa mga oras na ito. Tumawag sa numero na sa inyong TV screen. Maaari din kayo mag-text, sundin lamang ito. Takot na takot ako. Kasi any moment, pwede kong mawala sa mga anak ko. Yung prayers talaga ng mga taga 700 Club, nakatulong. Natutuklap na siya. Yung doktor ang nagsabi sa akin na malaking milagro yung nangyari sa'yo. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi niyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede niyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001, Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Every big thing starts from something small, and the big impact you're seeing traces back to your simple gesture of giving. Never underestimate the impact you have on someone else's life. For your donation of 500 pesos, this gift will be yours. Make a difference where it matters. Join us in our mission. Partner with us. Ang dream ko kasi magandang bahay, malaking bahay, may swimming pool, may kotse, maraming sasakyan, di ba? Tapos may mga business ka. Ang pangarap na ito ang nagtulak kay Teresa upang kumayod ng husto para sa pamilya. Nagbi-business kasi kami noon networking. So kung saan-saan ako nakakarating. Lahat halos parang binaliktad ko na yung Pilipinas para makakuha ng maraming tao. Hindi naman ako nabigo. Hindi niyo po pagsisisihan ang pagsali niyo dito. Very eager ako na yumaman. Sa simula ay nagagawa pa niyang magbahagi ng kinikita para sa mga gawain ng Panginoon. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nalihis ang kanyang landas. Yung iniisip ko na papunta doon sa pagyaman, papunta pala sa kamatayan yun. Namatay yung spiritual life ko. Kaaway ko na lahat. Kaaway ko asawa ko. Kaaway ko na sarili ko. Baka marami kang kilalang gusto mag-abroad. At di ba marami ka na connection? Ibigay mo lang itong telephone number at pag may refer ka, 500 per head dyan. Talaga? Tama-tama. Marami akong kakilala na gustong mag-abroad. Sa tulong ng isa pang kakilala, naikalat ni Teresa ang impormasyon na yon.
Makalipas ang ilang buwan, hindi na nagparamdam ang tinatawag nilang recruiter. Hanggang sa pumupunta mismo sila sa bahay, binabantaan ako. Pagka hindi mo na ilabas yung tao, ganyan-ganyan, ipapakulong ka talaga namin, pangalan mo yung naan dyan, ganon-ganon. Ngayon, tsaka ko lang na-realize na, dapat pala seryosohin ko to. So pinuntahan namin yung recruiter sa bahay nila, wala doon. Gumulong ang kaso ng illegal recruitment laban kay Teresa. Bagamat iniurong na ng complainant ang kaso, sinampahan pa rin siya ng kaso ng gobyerno. Nung paghain namin ng desistance letter sa korte, ayaw pumayag ng judge. Alam mo ang sabi ng judge? Iharap ninyo sa akin ang totoong recruiter, pauuwiin ko ang batang yan. Bata ang tingin niya sa akin ng time na yun. Kasi umiyak talaga ako. Tapos yung husband ko wala ring magawa. Ang magandang panaginip ni Teresa ay naging mapait na bangungot para sa pamilya nang siya'y makulong. Sobrang lugmok na lugmok talaga ako. Wala na nagawa yung tao. Yung asawa ko, yung mga matataas na tao kakilala ko na tinawagan namin, wala na rin silang magawa. Ikaw na lang, sabi ko, Lord, ikaw na lang. Ikaw na lang yung bahala dyan. Totally, sabi mo, you can control everything eh. Noong mga time na yon, nagkaroon ko realization, nag-focus ako sa pag-ibig ko sa Kanya. Nag-a-attend na ako ng mga worship service, lahat ng worship service, lahat ng mga Christian na pupunta roon, kahit ano ng fellowship. Sabi ko, Lord, may purpose ka sa akin. Kahit na minsan nare-reset yung mga hearing ko, kasi may bagyo, may ulan. Okay lang, Lord. Ganon, sige lang. Alam ko may plano ka. Naniniwala ko lagi, may plano ang Diyos. Lagi ko sinasabi, may plano ang Diyos. Bakit na-delay? Bakit na-reset? Noong mga pagkakataon na yon, naging very useful yung buhay ko sa harapan ng Panginoon. Sinubok si Teresa nang malaman niya ang hatol sa kanya. Noong mga time na yun, iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung life imprisonment. Paano gagawin ko? Paano ko mabubuhay? Paano yung anak ko? Paano yung asawa ko? Hindi ko alam kung bibitaw ba ako sa Lord. Nagkaroon na naman ng away sa utak ko eh. Pero noong mga time na yun, ang tinignan ko na lang yung mga tao sa paligid ko na mga nasharean ko ng Word of God. Sa takbo ng kaso ni Teresa, naganap ang isang himala makaraan ng halos 3 taon. Napawalang sala siya sa kasong illegal recruitment. Nung nabasa ko yung pangalan ko, tapos yung word na reverse, tapos thus acquitted, doon ko na-realize kung ano yung hiningi ko sa Lord, kung ano yung sinunod ko sa journal ko, nangyari. Yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon, lahat ng nangyari sa buhay ko doon sa correctional. Salamat dahil hindi tayo bumitaw. Kasi nandun ang Panginoon, pinalakas siya tayo. Faith mo sa Lord is naging intact talaga. Binago ng Panginoon Diyos yung image natin. Para sa Panginoon, nothing is impossible po. I am so thankful talaga. Pinupupurihan po ang Diyos. All praises belongs to God. Kasi walang nangyari sa buhay ko na hindi itinakda ng Diyos. Sa lahat ng oras at panahon, ang Panginoong Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Bagamat may mga araw na tayo ay napanghihinaan ng loob dahil sa bigat ng ating mga suliranin, malalagpasan din po natin ito sapagkat si Jesus ang ating kapiling. Makakaasa tayo sa gabay ng Panginoon sapagkat ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Isang bahay na may isang ama, subalit 2 ina? Paano nangyari yon? Lalaking nadurog ang puso nang iniwan ng girlfriend at sumama sa kapwa babae. Hala! Ano kayang ginawa niya? At bully ng bayan, naging bayani ng batang kalye. Wow, good news yun ha. Sa laban ng buhay, ang importante ay lakas ng loob at diskarte sa buhay. Pero ang tanong, uurong ka ba o susulong? Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.